Who is behind not lowering the VAT? Yan ang tanong ni Rep. Leandro Leviste. At kung iintindihin, hindi lang to tungkol sa tax. Tungkol ito sa kung sino ang may control ng pera mo, pera niya, pera nating lahat. Kasi isipin mo, bukod sa tax sa sweldo mo, bawat bili mo, bawat bayad mo, may 12% VAT agad yan. Para yan si Kuya Well pag namigay ng jacket. Bigyan ng VAT yan. Bigyan ng VAT yan. VAT para sa lahat. VAT naman kasi ganun. Hindi mo siya napapansin. Pero araw-araw kinakaltas sa buhay natin. Ngayon, there's a proposal. Ibaba ang VAT from 12% magiging 10% na lang siya. Simple lang, di ba? So, ang tanong, kung ganun lang pala kasimple, bakit hindi ginagawa? Dito ngayon pumapasok ang totoong laban. Kapag binabaan mo ang VAT, mas kaunti ang nakukolekta ng gobyerno. Pero, mas maraming pera ang naiiwan sa mga tao. At hindi lahat gusto yan. Kasi mas maliit na koleksyon equals mas maliit din na control. Para kay Rep. Leviste, malinaw. VAT is regressive. Ibig sabihin, mas mabigat sa ordinaryong pamilya kaysa sa mayayaman. Imagine nyo na lang yung mga kaibigan nyo medyo nakakangat-angat sa buhay. Niyaya kayong magkape, pero KKB. Tapos gusto pa sa Starbucks. Pang Nescafe 3-in-1 lang ang pera mo. At least yung kaibigan mo, pwede mong tanggihan at murahin. Pero yung VAT, hindi mo pwedeng tanggihan. Mapapamura ka lang talaga. Kaya kapag binawasan mo yan, diretso, gagaan ang buhay ng tao. Hindi ayuda, hindi pabor, permanenteng bawas sa gastusin. And this is where it gets interesting. Hindi lang ito economic policy. Ito ay choice. Gobyerno ba ang hawak ng pera mo o ikaw ang hawak ng pera mo? Pat o lipat? Oo, may risk. Sasabihin nila, 200 billion pesos ang mawawala sa budget. Magkano nga ulit yung nakuha nila sa flood control scam? Anyways, may safeguard naman ito. Pwedeng ibalik sa 12% kung pumalpak. Ito ang tanong ngayon, kung kaya naman pala, sino ang pumipigil at bakit? Kasi kung totoong kaya naman ng gobyerno at sobra-sobra ang koleksyon nila over time, kita nyo naman sa flood control, bakit hindi ibalik ang kaunti lang naman sa tao? So ulitin natin ang tanong, who is behind not lowering the VAT? At ang mas importante, bakit ayaw nilang lumiit ang kinukuha nila sa iyo? Yun lang. And this is how I break it down. At kung nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to, please follow, like, and share. Yun lang ulit.